Mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po. Nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito po daw pong namumuo, ito po pinag-uusapan po sa social media, grabe po ito. Ito pong Senado at House of Representatives sa pangunguna po ng chairman po ng Blue Ribbon Committee na si Senator Lacson at ito pong si Barsaga, ang bagito po, ang bata po at millennial na kongresista o congressman o representative po ng Cavite ay nagkakaroon po ito ng sinasabing world war mga tambay. Isang bata na magiging buhaya umano at isa pong matandang buhaya umano ay nagsusuwagan po at nagkakagatan po yata. Ang tanong, uubra kaya ang bata sa matanda, mga bayan? Lalong-lalo po sa eksperyensya ng kanila pong ginagawang hindi naman po masasabing pagnanakaw. Pangungumisyon lang yata umano. Pakinggan po natin ang balita. May namumuo nga bang world war sa pagitan ni Senator Panfilo Lacson at bagitong kongresista na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga? Konting rewind at context sa posibleng dahilan ng banggaan ng dalawang mambabatas. Nagsimula yan sa post ni Barzaga ng larawan ni Lacson kasama ang controversial Diskaya family. Sinalag na yan ni Senator Ping at sinabing binisita lang siya sa opisina para imbitahan na suportahan ang isang rally sa Davao City. But Kong Kiko is not buying that explanation dahil real friends daw ang senador at ang mag-asawang kontraktor. The saga doesn't end there dahil may post si Senator Lacson, the lawmaker is looking for a veterinarian with an animal psychiatric ward. Ang dahilan umano ay meron daw baliw na pusa at annoying dog na pawang maiingay. Wala naman pinatamaan ang chairman ng Blue Ribbon Committee pero may sagot na agad dyan si Barzaga. Tingin ni Kong Kiko si Senate President at Tito o Tuta Soto ang kanyang pinariringgan. Tingin tuloy ni Barzaga na magkaaway na ang mag-BFF na Lacson at Soto. Tanong ngayon ni Barzaga kung ang susunod na kabanata ay may bagong Senate President na nga ba? Ito nyo mga tambay, lahat po ay binabanata na po ni Kiko Barzaga mga tambay. Ibang klase ito si Kiko ng 4th District po ng Cavite. At alam naman po natin na parehas taga Cavite ito mga tambay dahil si Senator Lacson ay Caviteño rin po. At ang mga Rimulya po ay taga Cavite rin po, ang mga Rimulya. Hindi po ba? Napakatatapang po pala ng mga taga Cavite, lalong-lalo po ito, batang-bata po ito. Ang Barzaga mga tambay, I think congressman din po ang namayapang ama nito ay si Congressman o Representative Barzaga, hindi ba? Yung matandang Barzaga. Parang namayapa na po yata yun. At ito po, halos lahat po ay tinitira po nito. Magmula po kay Tamba, tinatanong niya kay Sandro, kamusta na raw ang kaso ni Tamba? At sila Saldico, binabanatan po nito. At napakarami pa. Pati po si Congressman po ng Quezon City na 1st District, yung Congressman Atailde, di ba? Binabanatan din po nito. Di ba? At talagang kinukundina niya po ang sinasabing issue po na korupsyon, lalong-lalo ang flood control. Ngayon po, ang binabanatan niya naman po, ang kumakalat na litrato ni Senate ni Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson. Dahil nga po may litratong kumakalat na kasama ang Diskaya. Kaya nga po ang mga Diskaya po hirap na hirap po nilang paniwalaan at hirap na hirap po nilang bigyan po ito ng sinasabi pong proteksyon o maging state witness po ng gobyerno, mga kababayan. Sa dami daw kasi ng nalalaman ito at sa dami rin po ng mga politikong kinuhanan o binigyan sila ng napakalalaking proyekto para po sa sinasabing makakomisyon sila ng ubod din ng laki na hindi bababa sa 25 to 35%, mga kababayan. Kaya dito po, talagang matapang po si Representative Barzaga, si Pusa. Ito po si Commander Pusa o si alias Pusa, mga tambay.
ibang klase. Pero magbibigay naman tayo ng advice, mga tambay, opinion, di ba? Ang opinion ko po rito, mga tambay, unang-una, veterano na yan. Mag-iingat-ingat ka rin, veterano na yan. At yang binabangga mo rin, ay meron pong sinasandalan yan. Hindi kaya? Mukhang nakasandal sa pader ngayon yan, ang binabangga mo. At binabangga mo Senate President Kiko Barzaga, at binabangga mo rin ang isang kababayan mo na Caviteño, si Senator Lacson. Si Senator Lacson ay marami na pong pinagdaanan yan. Napakarami na pong issue na kinasangkutan po ni Senator Lacson. Kahit po nung siya po ay pulis pa at naging PNP chief ng bansa, di ba? Nasangkot po siya sa napakarami issue katulad po ng Kuratong Balileng. At nasangkot din po siya kay Bobby Dacer, umano. At nasangkot din po siya sa mga illegal na smuggler o smuggler na mga simento ang kanyang pamilya, ang kanyang anak. Hindi po ba? At nasasangkot din po siya sa sinasabi pong yung kanya pong ginawang rules na liquidation by certification lamang para ang House at Senate ay hindi na obligado na magpasa pa at magbigay ng mga resibo sa kanilang mga nahawakang mga napakalalaking pondo. Exempted yata sila sa resibo. Liquidation by certification lang yata. Batikan na po yan. Representative Barzaga, batikan na ang tinitira mo. At ganun din ang Senate President. Hindi po ba, mga kabayan? Pero, mag-iingat ka. Baka ikaw matulad ka rin. Matulad ka sa mga ginagawa ng COMELEC. Nakita naman natin sa COMELEC, kahit panalo ka, tinatanggal ka. At syempre, mag-ingat ka rin sa House of Representatives. Mga kabayan, dahil baka makasuhan ka dyan ng ethics complaint at ikaw ay masibak. Alam mo naman dyan, maraming matatandang buhaya dyan. At binabatikos mo mga issue ng korupsyon nila. Mabigat na kalaban yan, Barzaga. Pero, kung ikaw ay talagang seryoso sa ginagawa mo, dito kay Kiko Barzaga, ang suporta ng taong bayan ay nasa iyo Pero wag mong sayangin ang pagkakataon na ikaw ay representative. Dahil yung mga binabatikos mo, mga tauhan lang yan. Protector lang yan. Taga-depensa lang nila yan. Ang banatan mo, yung pinaka-head, yung pinaka-ulo. Kasi pagka yung ulo na mismo, ang binanatan mo at napalitan, pati po yan, babagsak lahat yan. At yung mga tao na yan, mga kabayan, mawawalan po ng mga sungay yan. Kaya lang po ngayon nagkakasungay yan dahil nananatili pa sa kapangyarihan yung ginodiyos nila umano, yung sinusuportahan nila. Hindi po ba? Kiko Barzaga, huwag mo sayangin ang talino at galing mo sa politika. Lalo-lalo na yung pagiging tapat mo pa sa ngayon. Dahil sa ngayon ay wala ka pang issue ng korupsyon bilang representative dahil bagito ka pa. Huwag mo sayangin ang iyong karir. Kung gusto mo at nakikita mo ang malawak ang korupsyon sa flood control, hindi ba dapat sundan mo yung yapak ng ginawa ng Duterte Youth na pinulitika nila umano? Lalo-lalo po ng COMELEC. Hindi po ba? Yun ang sundan mo. Dahil ang Duterte Youth nagsampa na ng impeachment sa Commander-in-Chief. Yun ang dapat mong gawin. Komento ni Kamanong, hindi masasayang ang pinaglalaban mo, Kiko Barzaga, kung ang gagawin mo ay katulad ng ginawa ng Duterte Youth. Magsampa ka rin ng impeachment doon sa pinaka-ulo, yung malaking isda. Walang mangyayari sa'yo pagka binanatan mo lang ng binanatan ay yung nasa baba. Pag nakapag-file ka na ng impeachment sa Pangulo katulad ng ginawa ng Duterte Youth, hindi ba lahat yan, lahat ng pinoproblema mo ay mawawala ng power yan, lalo-lalo na pagdating sa pondo na ninanakaw nila umano? Hindi po ba? Kaya nga nung panahon ni dating Pangulong Duterte na hindi nga sila nakapagnanakaw ng sobra-sobra, hirap na hirap sila. Di po ba? Na dieta
Najeta sila ang Kongreso sa pagnanakaw dahil napakahusay ng dating Pangulo, lalong-lalo na pagdating sa budgeting. Tinitingnan niya lahat, nire-revisan niya ang mga ginagawa ng Kongreso, ng Senate at ng House, kung napakarami nilang isinisingit, insertion, at kung ano-ano pang tawag para lang sila ay magkaroon ng ganansya. Hindi po ba? Kontrolado ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, napakaganda at ang taong bayan ay talagang ituturing kang bayani, Kiko Barsaga, pag ang ginawa mo ay umpisahan mo nang ma-impeach ang Pangulo. Dahil ang Pangulo ay napakaraming impeachable. Lalong-lalo unang-una yung ginawa nilang budget na pinirmahan niya na napakaraming insertion at napakaraming blanco na nasingitan umano yan ng 241 billion ayon kay Congressman Ungab at Attorney Vic. At yung paglipat ng pera sa PhilHealth, isa rin po yan impeachable. Hindi po ba? At yung ginawa nilang pagkidnap umano sa dating Pangulong Duterte na hindi nila binigyan ng due process, impeachable po yan. Hindi po ba, Congressman o Representative Barsaga? At napakarami pang issue ng korupsyon, lalong-lalo ang flood control na hawak niya sa leeg ang DPWH. Siya ang may hawak sa leeg ng DPWH. Pero pinakamalaking korupsyon ngayon sa DPWH at kasama ang mga politiko. Hindi po ba, Representative Barsaga? Napakasarap mag-file ng impeachment ngayon sa nakaupong Pangulo. Komento ko po. Yan ang gawin mo, Kiko Barsaga. May saysay. Walang saysay pagka yan lang ang mga binanatan mo. Walang saysay yan. Mananatili pa rin sa kapangyarihan yan. Lalong-lalo yung mga posisyong hawak nila katulad ng Senate President, Blue Ribbon Committee Chairman. Hawak pa rin nila yan. Hindi naman matatanggal yan dahil nasa kapangyarihan pa, ang suporta ay nasa kanila pa. Lalong-lalo na yung nasa itaas na tinatawag nila. Hindi ba, Kiko? Kaya kung ako sa'yo, magiging mahusay kang politiko. Alam mo naman sa sarili mo kung saan nagmumula ang problema ng bansa. Hindi po ba? Nung maupo po sila at naupo yung tao na walang utang na loob, diyan nagsimula lahat ng problema nating mga Pilipino at ng ating bansa. At ibinaon pa tayo sa utang. At tayo ang magbabayad, mga Pilipino, hindi naman sila. Kaya masahanga po si Kamanong dito po kay Kiko Barsaga. Pagka po ang tinumbok niya na ay yung pinakaulo na nagbigay ng problema na mahigit 4 na taon. Isang damukal na pamumulitika, isang damukal na korupsyon, at isang damukal na inutang nila na tayo ang magbabayad, mga kababayan. Yan ang gawin mo, Kiko Barsaga. Masahangaan ka ni Kamanong pagkaya ng ginawa mo. Umpisahan mo na maghanap ng napakatitinding ebidensya at mag-file ka na ng impeachment sa dapat i-impeach. Hindi po ba? Maraming salamat po, mga tambay. Sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At yun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod, thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At yung dasal at panalangin po natin, mga tambay, na sama po natin sa ating madasal ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, at ang dating Pangulong Duterte na sila po maingatan at mailayo po sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulo, mga kabayan. At makabalik na po siya sa ating bansa sa lalong mabilis. Tayo rin po, mga tambay, magdasal po tayo na tayo po maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po sa muli. Paalam po muna. Ingat-ingat po. Bye-bye.